Hinamon ng military ng Syria ang Israel at tahasang sinabing ang mga dugo ng mga Hudyo ay mahahalo sa mga katubigan ng mga sapa. Hindi kumibo ang Israel pero matapos lamang ang ilang oras, isang napakalaking pag-atake ang ginawa ng Israel sa loob ng Syria. Dito na nagsalita ang Israel. Parang ganito, atake muna bago salita. Nadamay rin ang Turkey sa pag-ataking ito. Paano ito nangyari? Pag-usapan natin yan dito sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. At dahil nandito ka na rin lang naman, samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong kasi niyan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? August 19 tayo ngayon, 2026. Napakabilis ng panahon at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan sa pinakabagong airstrike na isinagawa ng Israel sa Syria. Oo, tama ang iyong narinig. Nagsagawa ng bagong pag-atake ang Israel. Hinihimo kita na sana'y panuorin mo ang video na ating ini-upload kahapon sapagkat doon ay nagsagawa ng napakatinding paghamon ang Syria sa Israel. Mismong mga military ng Syria ang humamon. Sinabi pa nila na tutugisin nila ang mga Hudyo at ang mga dugo ng mga Hudyo ay kanilang ihahalo sa mga katubigan sa sapa. Hindi ito pinansin ng Israel. Ni hindi nga nagbigay ng pahayag ang Israel tungkol sa sinabi ng Syria. Pero matapos lamang ang ilang oras, sumabog ang isang napakatinding balita sapagkat mabilis na umatake ang Israel sa Syria. Sing bilis ng iyong pag-subscribe sa channel na ito at upang patutuhanan ng ating sinasabi dahil bawal nga rito sa channel na ito ang magsalita ng walang pruweba. Narito ang maraming pruweba na pwede niyong makita. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, Israel confirms it struck Syrian military airport claiming Turkey was planning to deploy forces. Ayan, maliwanag mga kaibigan ha, inamin mismo ng Israel. Wala itong pasabi muna, kundi atake muna bago magsalita. Noong nakaraang araw, may paghamon ang Syria pero walang ginawang pag-atake. Pero ngayon, walang paghamon ang Israel pero nagsagawa ng pag-atake. Hindi itinanggi ng Israel ang pag-ataking ito at dinipensahan pa na makatarungan daw ang kanilang ginawang pag-atake at bilang patunay, sila na nga mismo ang nagbalita. Ang reason naman ng Israel kung bakit nila inatake ang military airport ng Syria, dito na papasok sa usapin ang Turkey. Nito kasing nakaraang taon, ang Syria at Israel ay meron silang kasunduan. At ang kasunduang ito mga kaibigan ay magtutulungan sila para sa kanilang seguridad. At maraming beses na nagbabala si Benjamin Netanyahu na kung anuman ang gagawin ng Syria na ikakasira ng kanilang kasunduan, ito ay gagawing maliwanag na paglabag sa kanilang kasunduan. Lalo-lalo na kung ang gagawin ng Syria ay ikakasira ng people of Israel. Kaya nagalit ang Israel sa ginawa ng Syria. Bakit? Sapagkat ang naturang Syrian military airport na inatake ng Israel ay pinahintulutan ng gobyerno ng Syria na magbaba ang Turkey ng kanilang mga sundalo sa airport na ito. At para sa Israel, isa itong paglabag sa kanilang kasunduan. Hindi ito papayagan ng Israel kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras at inatake ang naturang airport na sana'y gagamitin ng Turkey upang magbaba ng kanilang mga puwersa. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa ibinalita ng Axios, itinanggi ng Turkey ang gawaing ito. Wala raw silang plano, wala raw silang agreement ng Syria na magpapapasok sila
ng mga puwersa sa loob ng Syria. Pero ito ay kinumpirma ng intelligence ng Israel kaya nga nagsagawa sila ng pag-atake. Ayon mismo sa opisina ni Benjamin Netanyahu, matagal na nilang binabalaan ang Syria tungkol sa planong ito. At hindi lang yan, kundi marami pang mga lugar na kung saan nagbigay ng babala ang Israel sa mga plano ng Syria. Ang Turkey, mga kaibigan, ay isa rin sa mga bansa na nagbibigay ng babala sa Israel, lalong-lalo na sa mga ginagawa ng puwersa ng Israel sa loob ng Gaza at sa Lebanon. Kaya hindi na maganda ang ugnayan ng Israel at Turkey. Kinundina pa nga ng Turkey ang ginawang pag-atake ng Israel. Hindi raw ito makatarungan. Pero alam nyo ba, mga kaibigan, hindi lang ang Turkey ang kumundina sa ginawang pag-atake ng Israel, kundi mismong ang presidente ng Amerika na kaibigan ni Benjamin Netanyahu, si Donald Trump, kinundina ang ginawang pag-atake ng Israel. Ayon sa ulat ng BBC, US condemns unnecessary escalation after Israeli strikes on Syrian airbase. Maganda na sana ugnayan ng United States of America at ng Syria. Marami na nga ang ginawa ng Amerika na ikabubuti sana ng Syria. Tinanggal na ang maraming sanctions na ipinataw sa kanilang bansa sa loob ng mahabang panahon. Tinanggal na rin ang bounty sa ulo ng bagong presidente ng Syria na si Ahmed al-Sharaa. Marami na ring pagkakataon na kung saan kasama na sa mga pagpupulong o nakarating na nga sa Amerika itong si Ahmed al-Sharaa sa Washington mismo. Ito ay isang indikasyon na talagang maganda na ang ugnayan ng Amerika at ng Syria. Ganon din sana ang Syria at Israel. Meron nga silang kasunduan na kanilang paiigtingin ang kanilang seguridad. Pero dahil sa ginawa ng Syria ay nawala na ngayon ng pag-asa ang kanilang magandang ugnayan at bilang patunay ang pag-atake ng Israel na nagdulot ng malaking pinsala sa Syria. Pero nilinaw ng gobyerno ng Syria na sa ginawang pag-atake ng Israel ay walang casualties na naidulot. Ito na ang unang tala ng pag-atake ng Israel sa Syria mula noong Marso. Mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, karapat-dapat lang ba ang ginawang pag-atake ng Israel sa Syrian Military Air Base o ito ay isang kalapastanganan sa gobyerno ng Syria? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. So mga kaibigan, kung nais nyong maging updated sa mga pangyayaring gaya nito o kahit nasa loob ng ating bansa, ay huwag kalimutang mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!